Basta magtiyaga at magsipag talaga, meron kang nilaga. Kaya for today's video mga ka-heart is amin pong itatali or ihahanda na po namin yung aming mga nipa kasi ibibenta na po namin. Si Jua lang po ang nagtali kasi siya lang po yung nakakaalam paano itali yung mga nipa. Pero bago ang lahat mga ka-heart, no, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe. At hindi ka pa nakafollow sa aming Facebook page, please follow and share the video. Kasi pipili kami guys kung sino yung papalaring makatanggap ng ayuda. At sa mga nagtatanong nga dyan kung magkano po ang 100 pesos ng nipa dito, minsan may dumadaan dito na ang bili nila is 100 pesos for 100 pesos na yun. Pero yung kadalasan talaga yung kung saan namin ibebenta 400 pesos lang po ang bili sa 100 pesos na nipa. Di ba sobrang mura? Kaya may nagsasabi talaga sa mga followers namin na hindi ba daw kami lugi sa ganyang presyuhan. Sabi ko, hindi naman lugi, may ginansya naman pero hindi talaga masyadong malaki. Bakit daw hindi namin taasan yung presyo kasi hindi madali ang paggawa ng pagninipas? Ang sagot namin, hindi po kami basta-basta na kami lang po ang magtataas ng presyo. Tapos yung iba naming mga kasama na gumagawa dito is ganun pa rin ang presyuhan. Hindi talaga mabibenta yung sa amin kasi may mga customer na maghahanap talaga kung saan yung mura. Okay sana na lahat kami is magkaisa ba kung magkano yung presyuhan at taasan natin yung presyon para lahat ay pantay. Pero bago kami magpadayon, magpatuloy sa aming ginagawa, no, magkape muna kami kasi hindi pa kami nakahigop ng mainit. At habang nagkakape mga ka-heart, nagkukwentuhan kami ni Jowa kung ano na yung magandang gawin sa aming buhay, kung kaya pa ba namin, charot lang. Hindi, ang pinag-usapan namin is aabot ba daw yung pawid namin ng 100 pesos. Kung hindi aabot, meron pa namang natira diyang dahon. Ang dali-dali lang naman ang dali-dali lang naman magtahi. Itong isa, inayos ni Jowa, ito yung gawa ko na medyo sobrang kapal yung pagkatahi niya. Kasi ang pangit daw tingnan. Shout out ay ko sa tao nagsabi na bakit daw kami hindi nagtatrabaho sa Maynila. Uy, magbuot ka, hangag ka man di ay no, hangag ka, ikaw na magtrabaho doon sa Maynila. Kasi daw yung ginagawa namin dito, pagtatahi lang daw ng nipa, wala kaming ginagawa. Uy, gaga ka, ikaw na magtrabaho doon sa Maynila. Masaya na kami kahit ganito lang aming pamumuhay. Importante, hindi kami nanghingi ng bigas at masasaing sa inyo ba? Bakit may mga taong talagang ganyan, no? Imbis yung sarili niya, yung buhay niya ang iintindihin. Maghilabot pa siya sa ibang buhay na ibang tao ba, no? Parang walang magawa yun ba? Yung kadalasan ganyan, no? Yung paupo-upo lang, walang ginagawa, kain tulog lang, walang ibang ginagawa, yung pagmamaritis lang hanggang buong maghapon. Guys, ang masasabi ko lang sa inyo, no, wag kayong maghusga kaagad sa isang tao kasi hindi nyo naman alam kung ano yung mga plano nila, ano yung nasa isip nila. Kung ngayon ito lang yung nakikita nyo, wag na lang kayong wag na lang kayong mag-judge dyan, no? Kasi hindi nyo alam kung ano yung mga plano sa buhay nila, no? Imbes na mangiintindi kasi ibang buhay ng ibang tao, magwalis ka dyan sa sa bakuran mo dyan. Maglinis ka na lang sa bahay mo. Mas maganda pa yung gawain kaysa mag-intindi ka ba sa buhay ng ibang tao ba? Ay, nanggigil talaga ako sa iyo. Hybrid ako yung giti mo sa iyo, day. Okay, back to work muna tayo mga langgano. Stop muna tayo sa mga basher na yan. Kasi yung mga basher naman ganyan, wala naman tayong mapapala dyan sa mga basher. Ang importante, hindi natin sila kilala. Hindi tayo nanghingi ng sa kanila. Yung mga basher, gawin na natin inspirasyon para sa ating successful sa buhay, no? Kasi hindi talaga natin maiiwasan kapag andito tayo sa social media. May mga ganyan talagang tao. Kahit nga sa personal na buhay, meron. Kahit saan tayo, guys, kahit anong estado ng pamumuhay natin, kahit saan tayo mapunta, may mga tao talaga hindi masaya kung ano yung ginagawa sa atin. Imbis na tutulungan, imbis na proud sa ginagawa, iumod ka sa papuntang lupa bahala na sila. Basta ang importante kami ni Jowa, guys, nagtutulungan, nagsikap kami sa aming buhay para makakain, may panggastos at para sa aming future. Kasi naniniwala kami na hindi lang talaga ganito lagi ang buhay ng tao. Basta magsipag ka lang at magpursige ka sa buhay mo, tsak talaga na may pagbabago talaga ang estado ng ating pamumuhay. Basta magtiwala ka sa sarili mo, mag-pray lang tayo always. Kasi God has perfect
Timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's worth the wait, di ba? Maniwala na lang tayo dyan kasi si God na ang nagsabi. At so ngayon guys, kasi nagkulang ng isang piraso, nagtahi ako ng madalian. Kasi nga, para maging 100 pieces. At saka medyo nahirapan ako kasi sobrang ang liliit talaga ng mga dahon. Pati yung mga dahon ng nipa nag-crease na talaga kasi ang liliit na at saka sobrang linghod na, Ginoo ko. Pero wala tayong magagawa kasi ito na talaga yung panahon ngayon. At ayan, natapos na yung panghuli, ang pang 100 pieces. Ayan, ipagpatuloy na ni Jowa kasi ilalagay na namin doon sa kalsada. Pag may dumaan na bibili ng nipa, diretso na siya ikarga. Kwarta na kaagad. At so ayan, ito na po yung sa labas mga ka-heart. Hindi ko na lang ipakita sa inyo yung pagpunta palabas kasi nga kalimutan ko. So hanggang dito na lang po ang aming video for today's vlog kasi nga natapos na. Maraming salamat po at sana ma-share nyo po ang aming video at sa mga hindi pa naka-follow, please follow at subscribe na rin sa aming YouTube channel.